Tuluyan ang nahuli ni Ramon itong si David at samantala paliit na ng paliit ang mundong ginagalawan ni David. Hindi nagtagumpay itong si David na pigilan ang panahon para hindi magtagpo sila Ramon at Tanggol. Bagkus ang pagtangka ni David na iligpit itong si Ramon ang siyang naging tulay para kay Ramon para mamulat din siya sa panloloko ni David. Hindi natamaan ni David itong si Ramon at nalagay din sa alanganin ang kanyang lihim. Mabilis na tumakas itong si David at pinabayaan ang kanyang mga tauhan na sumagupa sa grupo ni Ramon. Ngunit sa kasawiang palad, naubos din ang mga tauhan ni David. Nasalisihan man ni David itong si Ramon, ngunit habang siya'y patakas naman ay hindi rin niya namalayan na wala na sa kanya ang bag na kanyang daladala na iwan na ito. Huli na itong napansin ni David, hawak na ni Ramon ang nasabing bag na kung saan nasa loob ng bag ang damit ni David at kwintas. Napulot ito ni Ramon ang nasabing bag pero inisip ni Ramon na pagmamay-ari umano ito sa taong tumangkas sa kanyang buhay. Laking gulat na lang ni Ramon nang binuklat niya ito, nakita niya ang damit ni David kasama ang kwintas. Sa puntong ito ay wala nang lusot si David para tumanggi pa at pagsisinungaling. Kumpirmado na sa isip ni Ramon na si David nga ang sniper na gustong pumatay sa kanya. Lalo pang tumibay ang hinala ni Ramon nang makausap din niya itong si Marites at tinatanong niya patungkol kay Tanggol. Ngunit iginiit ni Marites na hindi umano sumulpot si Tanggol sa ospital, wala siyang nakitang Tanggol. Bagkus ang dumating umano ang panganay nilang dalawa ni Rigor na itong si David. Natatakot itong si David na humarap kay Ramon lalo pat may sugat din siya sa bandang kamay na kung saan ito ay nakuha niya sa kanyang pagtakas. Nagdadalawang isip na itong si David na bumalik pa sa mansyon pero dahil sa kanyang inaasam-asam na makuha ang mga kayamanan ng mga Montenegro ay pilit pa rin siyang nagpakita dito kay Ramon kahit bistado na siya.